Nasubukan niyo na bang order ng Samsung tablet online and yung operating system na nasa tablet is parang weird or hindi familiar? Ang tawag sa ganyan, Lineage OS. So don't worry, I got you. So gagawin natin is i-restore natin yung mismong tablet back sa original operating system na naka-built-in mismo sa tablet na yon. First thing na gawin natin is open natin yung settings and about device and ilolocate natin yung model number sa settings. Yan, gaya ng ginawa ko, i-rewind nyo na lang. And kung makikita nyo yung model number is GTN8010. Yan, importante na alamin natin yan. Yan, punta kayo sa settings, about device, and model number. Ayan, dyan yung model. Yung sa akin is GTN8010. Ngayon, ang gagawin natin, open natin yung Chrome sa ating mga laptop. Don't worry, lalagay ko yung link dyan sa... Then, ito type yung sa search bar ng Google Chrome. Yan. Samsung N8010. Since yan na nasa tablet, di ba yung tinignan natin yung model number kanina, N8010 siya. So, yan. So, ito type yun lang dyan. Samsung N8010 repair firmware. Yan. Take note of the word na repair firmware. Yan. Tapos, yan. Full firmware. Full repair firmware. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Yan. Since yan ang model ng akin, Note 10 GTN8010. So, yan yung model or firmware na kailangan ko for restoration ng tablet. Yan. Yan yung correct firmware. Make sure na correct firmware kasi mayroong mga tablet na halimbawa N800 sa N8010. Magkaiba yun. So, yan. So, hintayin na natin na ma-download. Diyan pala sa site na yan is pwede nyo na mahanap yung ibang firmware pa. For example, ang nasa tablet nyo is GTN800 o kaya naman GTP100. So makikita nyo yan dyan. Ayan. So after ko ma-download, yan, kung makikita nyo, downloaded na yung firmware na kailangan ko. Ayan. Yan yung kailangan ko firmware. Next naman din na ida-download natin sa Google is yung Odin. Ayan. Kung familiar yung iba dyan, pero kung hindi, yan. Kailangan natin i-download yung Odin. So yan ang magsisilbing tools para ma-restore natin yung mismong tablet. Yan, Odin download. Yan. Lagay ko lang din dyan ang link sa baba. So, ang version na gagamitin ko is yung Odin 3.0.9. I mean 3.09. Yan kasi madaling gamitin para sa akin. Pero kahit alin naman dyan, kahit saan dyan. Pero yan ang pinili ko. Yan, kung may ads, EX. So, yun. So, automatic na magda-download yun. So, bali dalawang file lang ang kailangan natin. Unang-una is yung stock firmware o yung original firmware na compatible sa mismong device na i-restore. Pangalawa naman is yung Odin file. So, dalawa lang yung kailangan natin. So, ang gagawin natin, ilolocate natin yung file. Kung makikita nyo, wait lang, ba't dalawa yan? I-delete natin yung isa para hindi malito. Ayan. Kung makikita nyo, yan, dalawa. Odin 3.09 tsaka yung full firmware na kailangan natin. Yan, ang gagawin natin, i-extract natin yan. Yan dalawang yan, na-extract natin. Yan, na-extract natin siya. So, medyo matagal to kasi malaki yung file. So, yun. Parang, patayin ko pa ba yung video? Sige, tapusin na natin. Huwag ko nang i-cut. Mahirap na mag-cut eh. So, yun. Hintayin lang natin na matapos. So, after nyan, i-shutdown nyo na yung tablet. So, yan. Medyo natagalan ako sa procedure na yan kasi hindi mag-focus yung camera. So, ang gagawin nyo, i-wait ko lang yung tablet hanggang mag-fully shutdown siya. Tapos, pagsabay nyo pindutin yung volume down tsaka power button. So, yun. Volume down tsaka power button. So, medyo hirap ako i-focus dyan yung camera kasi hindi... Ewan ba? Pero hindi talaga nagpo-focus yung... Yan. Yung power button tsaka volume down, pagsabay na pindutin. Wait lang, para mas malinaw. Hindi talaga nag-focus siya. Siguro masyadong malapit. Yan. Ayan. Magsabay niyong pindutin yung volume down tsaka power button hanggang sa lumabas yung warning. Yan. A custom OS can cause critical problems. And pag lumabas yan, pagsabay niyong pindutin yung lock tsaka volume down. Pag lumabas yan, click niyo yung volume up to continue. Click volume up. So, yun. Next naman is ipa-plug in na natin yung tablet sa laptop. Yan. Gamit yung provided USB cable.
kailangan. Yan. Ngayon, ilalunch na natin yung file na Odin 3.09. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan. Sa BL, ang meaning niyan, ibig sabihin niyan, bootloader. Yan. Naka-indicate naman sa repair firmware kung saan siya indicated. Next naman is CSC. Yan, nilalagay nyo yan. Ang pinakamatagal na mag-insert or pinakamatagal na mag-loading ay yung AP. Yan. Kasi yung AP yan yung mismong firmware. Ayan. AP. Yan. So habang naglo-loading yan, medyo matagal yan. Sabihin nyo na kapag, it depends sa laptop na gamit nyo. Ayan. Pero 5 minutes ko hinintay yan. Yan. After na lumabas na yan, meaning okay na. Yan. And by the way, huwag nyo pala kakalimutan na i-input yung BL kasi yun yung bootloader. Pag wala yun, hindi gagana. Yan. I-plug in your Shine. Kung makita nyo, lumabas na yung word na added. Kapag lumabas na yung word na added, pwede yun ang pinutin ng word na start. So kapag napinutin ng word na start, katulad yan, kusang automatic na madedetect yan. And ayan, so medyo matagal pag lumabas na yung system. Ayan sa taas. Pag lumabas na yung system, yan, mag-wait na lang kayo ng ilang minutes. Yan. Ang estimated time yan sa akin is 15 minutes. So ika-cut ko na lang yung video para mabilis. So yun. So again, once na lumabas yung word na added, dun ko na i-click yung start. Pero hanggat hindi lumalabas yung word na added, may problema pa yun. So kailangan ayusin. So yan, so cut ko muna siguro to. So ayan, kung makikita nyo, patapos na siya. Yung loading na kulay green. So patapos na yan pag ganyan. So hintayin na lang natin siya. So yun. And once na lumabas na yung reset, meaning to say okay na yung device. So okay na yun. Yan, i-unplug na natin siya from laptop. And automatic siya magta-turn on. So ganun lang siya kasimple. Kung makikita nyo, ayan, reset. Pag ganyan, done na siya. Ayan, kung makikita yun, naglo-loading na yung Android. So, success na yung procedure. So, ganun lang siya kasimple. So, kapag ganyan, hintayin nyo na mag-boot yung mismong device and okay na yun. Ayan, kung makikita nyo, nag-reboot na yung mismong device. Ayan, Samsung Galaxy Note 10.1. So, kapag lumabas na yung boot animation na Samsung, meaning to say, success yung operation. Ayan. So, hindi ko na siya fast forward. Kasi pag i-fast forward ko, baka sabihin nyo edited. So, yan. So, yan. Success. So, natanggalan natin yung custom firmware na naka-install sa device. So, meaning to say, yung device na yan ngayon is official firmware na yung naka-install. And kung makikita nyo, setup screen na siya ng official Samsung. Wala na yung Lineage OS. So, yun. Yan na yung mismong stock firmware niya. Setup lang natin siya. In case may naiwan mga account, madedetect yun. So, yan. So, wala naman. Yan, got Google. Sige, mamaya na natin yan set up. Yan. Kapag ako kasi nagsiset up, ina-uncheck ko lahat yan. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, this tablet belongs to... Ayan. Type ko lang yung pangalan ko muna. Ayan. Samsung account. So, walang lock na naganap. Skip. Next. So, yan. So, gano'n lang siya kasimple. Gano'n lang kasimple mag-restore from custom firmware to official firmware. So, yan. Thank you so much for watching this video. Lahat pala ng mga links, lagay ko lang siya sa description below. So, yan. Kung makikita nyo, scroll down natin sa About Device. Ayan. Android 4.4.2 since yan yung last supported update firmware na meron sa tablet na yan. Yan yung last update. Yan. Kung makikita nyo, build number, official firmware. So, gano'n siya kasimple. So, again, thank you so much for watching this video. Hindi na ako maglalagay ng social media accounts ko kasi nga, kung interesado naman ako, wala naman akong lusot, diba? Interesado kayo, wala naman akong lusot. So, thank you so much for watching.